Guys. So yun, let's have a big update kay Meta. Ayun, so yun. So actually kagabi nung pagtingin ko sa aking Google News, yun na nga, so nag-update na si Meta is going to declare bankruptcy. Okay, so ngayon pag mga lalabs, pag-uusapan natin kung bakit nga ba nababankrupt si Meta. Okay, so simula nung inopen ni Meta ang professional dashboard. Okay, so 'di ba dati ang nauso lang yung ano lang, yung page lang. So simula nung inopen ni Meta ang professional dashboard ng iyong Facebook, doon na nag-umpisa ang lahat na nagkakanda utang-utang na si Meta. At dahil diyan, lahat na ng mga Facebook, ang mga taong tulog, ang mga taong hindi marunong mag-Facebook, hindi marunong gumawa ng content, ay talagang pinasok na nila ang pagiging content creator. Ang mga taong mahiyain, ang mga taong alam mo yun, ang mga taong walang kaalam-alam sa pagbablog ay talagang pinasok na nila kahit sa pagsasayaw, kahit sa mga corning sayaw ay pinasok na nila. Bakit? Dahil malaki ang kitaan sa Meta. Kung si YouTube ay nagpapasahod lamang ng $50, si Meta nagpapasahod ng up to 1 million pesos. Ganon ang kitaan sa Facebook. Kasi itong si Meta nagpapakitang gilas siya na gusto niyang tapatan si YouTube. Ngayon, sad to say na sana makarecover si Meta sa kanyang problema ngayon dahil nga inopen niya ang professional dashboard ng ating profile at ngayon marami ang mga advertiser, ang mga nag-back out na dahil Meta is going to declare bankruptcy. Ayan. At marami na ang mga content creator, ang mga malalaking content creator na disabled ni Meta. Bakit? Dahil hindi na kayang bayaran ni Meta ang kanilang mga revenue. So yun, so by the way, I am Jason Lee TV po. Isa akong Google administrator. So bago mapunta ang update ni Meta, sa amin mo na yan nanggagaling. Okay, so ngayon mga lalabs, let's talk about bakit nga ba magde-declare ng bankruptcy si Meta. Okay, so simula nung inopen niya ni Meta yung kanyang professional dashboard, so lahat na kumikita, pati sa Reels, pagre-Reels, ang laki. Actually si Meta, sobrang laki magpasahod talaga, sobrang laki magpasahod. Kumbaga gusto niyang tapatan si YouTube. Alam mo naman si YouTube is si YouTube at ang tagal-tagal na ng kampanya ng YouTube at never magpasahod si YouTube ng ganun kalaking halaga. Isipin mo ako sumasahod lang ako sa YouTube, ang meron lang ako subscribers doon is nasa 8,000 subscribers pa lang ako. Ang sinasahod ko wala pa akong sinasahod sa YouTube. Okay? So samantalang dito sa Facebook, ang iyong followers ay nasa 5,000 pa lang, kikita ka na. Samantalang ako, hindi pa ako sumasahod sa YouTube. Yun ang buong katotohanan. Okay? So bakit nga ba hindi ba ako sumasahod sa YouTube? Dahil ganun nga kaliit magpasahod si YouTube. Dahil syempre, magkano lang naman kasi ang binabayaran ng mga advertiser sa kanila. Halimbawa, ako magpapa-advertise ako. So every ads na lumalabas sa aking YouTube channel ay 0.03 cents. Ibig sabihin, sintabo lang kada advertise. Ayan. So yun mga lalab. So hoping o ipanalangin na lang natin na naway makarecover si Meta sa kanyang problema ngayon. Syempre, and also hindi syempre lahat ng kasikatan, lahat ng karangyaan dito sa mundong ibabaw ay may katapusan. Oo. So, yun na nga, ayoko na lang si Meta, ayoko na lang siyang ibas, pero syempre gusto ko din maging alam mo yun, gusto ko rin maging isang content creator kumbaga gusto ko din mapabilang sa pagiging content creator kay Meta. Ayan. So, yun sana hoping na ipanalangin na lang natin na sana makarecover si Meta sa kanyang problema ngayon.
At naway Meta, makarecover ka pa dahil yun na nga inopin mo ang professional dashboard. So yun ang iyong pagkakamali, Meta. Ayan. Lalong-lalo na nagpapa-reels ka pa na ang laki ng pasahod mo sa reels. Alam naman namang buong tao yan. So ngayon bilang isang YouTuber, so ngayon meron na akong 8,000 subscribers. So yun, actually congratulations sa aking sarili dahil sasahod na rin ako sa YouTube. Ayan. So sa mga nagtatanong kung saan ko kinita ang 500,000 pesos, dahil isa kong creator ng adult magazine. So doon ko kinita ang kalahating milyong piso. So yun, so once again, sana makarecover si Meta sa mga problema niya ngayon. So that's all for today's vlog mga lalabs. At sana may mga natututunan kayo sa aking tutorial about kay Meta. Dahil yun na nga, dahil Meta is going to declare bankruptcy. Pero syempre, lahat ng problema may solusyon. So sana masolusyonan ni Meta ang kanyang problema. So that's all for today's vlog mga lalabs. Bye-bye!